sa ating pong pagpapayak ng buong puso. You're my Lord and you're my Savior. Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. Muli po ako ay narito upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang biyaya sa lahat ng tao. Mga kababayan, muli pong sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon patuloy sa ating buhay habang tayo ay nabubuhay
Nawa ay patuloy tayong ingatan ng Diyos at ilayo tayo sa lahat ng masama. Mga kababayan, ito nga po ang patuloy namin na pagsusumikap dahil sa kabutihan ng Diyos na tayo ay nabubuhay at sa biyaya po ng Panginoon na tayo ay patuloy na nabubuhay. Nawa po ay isang tabi po natin ang ating mga sariling haka, sarili nating mga pagpapasya, po. Nawa ay magnilay-nilay tayo ng salita ng Diyos na ito ang tunay na maghahatid sa atin sa tunay na katotohanan sa landas na matuwid patungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi po lingid sa ating panahon ngayon na marami nga pong tao na nagsasabi na nalilito daw sila kaya hindi na raw sila naniniwala kasi nga daw napakarami daw mga nagsilitaw o nagdatingan na maraming mga relihiyon sa ating sanlibutan sa panahon ngayon. Tunay po yan na totoo po yan mga kapatid. Sapagat yan po ay tunay na sinalita ng ating Panginoong Jesucristo bago po yan mangyari. At yan nga po ay nakasulat sa Mateo, dito po sa Mateo 24 mga kapatid, na talaga pong sinalita po yan ng ating Panginoon na marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Basahin nga po natin panandalian dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24 mga kapatid, Kapitulo 24 sa talatang 4, no? Na sinabi ng mga apostol o tinanong ng mga apostol kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Ngayon, ang sagot ng Panginoon Jesucristo na mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kaya mga kababayan, ito po ang ating dapat pakaingatan sa ating buhay na tayo ay dapat magpatuloy na magsiyasat. Huwag tayong magpapadala sa anumang mga maraming nagtuturo na nagsasabi na sila daw ang totoo, dito raw kayo umanib, dito kayo sumali, dahil sila lang daw ang maliligtas. Alam niyo po ba mga kapatid, kung ano ba ang tunay na pamantayan sa kaligtasan? Kasi nga po ang kaligtasan ay nakabatay sa tunay na pamantayan ng pangangaral. Kasi nga po, maraming nagtuturo na ang kanilang mga itinuturo ay sumasalungat sa nasusulat. Ngayon, pag mayroon silang aral na sumasalungat sa nasusulat, marami silang sinasabing paliwanag. Maraming kung ano-anong mga libro ang ginagamit para lang mapatunayan na tama ang sinasabi nila. Ano man ang gawin ng isang tao mga kapatid, kapag ang aral ay sumasalungat doon sa nasusulat, yun po ay hindi katotohanan. Sapagat ang sinasabi ng aral ng Diyos na kung anong bagay ang wika ang iniutos ko sa inyo, siya ninyong isasagawa, huwag ninyong dadagdagan, huwag ninyong babawasan. Kaya pagka ang aral ay may bawas at may dagdag, hindi na po yan katotohanan kasi kasinungalingan na po. Pag may halo na po, kasinungalingan na po yan. Pag ang aral ay hinahaluan na ng kasinungalingan, hindi na po yan totoo. Hindi na po yan puro. No? Kaya tingnan nyo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:3, at samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Dito, isang halimbawa na lang mga kapatid. Nung panahon na ito, kasama ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga apostol, na sila ang wikay nagtanong, kailan mangyayari
mangyayari ang mga bagay na ito, ha? At ang tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. So yung pagparito ng Panginoon ay katapusan po ng sanlibutan eh. Hindi katulad nitong aral ng pagra-rapture na sinasabi nila na mayroon pa pong maiiwan sa lupa. Para bagang sinasabi na sa kanila sikreto, no? Sikreto yung pagdating ng Panginoon. Hindi sa lahat ng tao nakikita ang Panginoon. At ang mangyayari pagdating ng Panginoon Jesucristo para sa kanila, hindi pa ang wakas yun. Kasi may maiiwan pa na pahihirapan daw, tatatakan na 666. Kailan ba nangyayari ang kapighatian? Ngayon nagsisimula na nga eh. At saka noon pa, nung sinulat ni Apostol Juan ang mga aklat, nung nagsulat si Apostol Juan, sinabi na niya na ngayon ay marami ng mga nagsilitaw na mga bulaang Kristo. Mga antikristo. Marami na eh. Sa panahon pa lang ni Juan. Ang itong mga iba nangangaral na darating pa lang ang antikristo. Darating pa lang daw ang antikristo. Alam nyo po, sino mang nagtuturo na hindi sumasang-ayon sa aral ng Panginoon, sa aral ng Panginoon Jesucristo, ang tawag po dyan ay antikristo po. Kasi ano bang ibig sabihin ng laban? Antay. Laban sa aral ni Kristo. Antikristo. Ngayon, mula pa noon, sinusulat pa lang ni Apostol Juan ay marami nang ang wika nagsilitaw na mga bulaang Kristo. Marami nang nagsilitaw na mga antikristo. Ngayon, mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro 3, simula sa talatang 9, no? Na ang sabi rito ng Apostol Pedro, mga kababayan, sabi niya sa ikalawang Pedro 3 sa talatang, simulan natin sa talatang 9, no? O simulan na natin sa 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon, na gaya ng magnanakaw. Nang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lahat at ang mga gawang nasa lupa, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan, pawang masusunog eh. Mapupugnaw. Ang araw ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw. Ngayon, itong aral ng iba, kahit itong dating daan, mayroon din silang aral na maghahari daw ng 1,000 taon, gano'n. Nakasulat naman po talaga sa Revelation yan. Pero ang tanong, dumating na ba si Kristo dyan? Tapos maghahari ng 1,000 taon? Dagdag na lang po nila yan, mga kababayan. Kasi ang malinaw po na nakasulat, ang sabi ng mga apostol, nung sila'y magtanong, Panginoon, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ang tanda ng iyong pagparito, at ang katapusan ng sanlibutan. Kasi nga, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang wika, datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Gaya ng magnanakaw. Na ano? Na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong. Sino ba ang inaaralan dito? Kasi ang aral nila, yun daw maiiwan, yung left behind, yun daw ang pahihirapan ng 666. Pinangangaralan ba ni Apostol Pedro yun? Hindi nga sila ligtas eh. Kasi nga, naiiwan na sila. Paano mo pa pangangaralan yon na hindi na nga ligtas? Kasi ang mga madadat na hindi ligtas, na gaya ng magnanakaw, sabi ni Kristo,
Ha? Na bigla na lang darating ang pagkawasak. Na gaya ng panahon ni Noe. Ano bang ibig sabihin ng katapusan ng sanlibutan? Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, gaya ng mga araw ni Noe. Ang tanong, yung mga araw ba ni Noe may una ng kinuha? Sabay po yun eh. Magkasabay po. Nangamatay yung naiwan sa lupa at yung mga nandoon sa arko ni Noe ay naligtas. Magkasabay po eh. Kung ano yung pagdating ng araw ni Noe, ay gayon din ang pagdating ng araw ni Kristo. Mapupugnaw ang lupa. Bakit? Gaya kasi ng magnanakaw na darating ang Panginoong Hesukristo, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapupugnaw, mapaparam. Nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang magawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Ngayon, kung sinasabi ninyo na mayroong maiiwan dito sa lupa at sila yung tatatakan na 666, ibig sabihin may pag-asa pa silang maligtas? Kailan ba ang pagliligtas? Ang sabi, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngayon, ang pagdating ng araw ng Panginoong Jesucristo ay gaya ng panahon ni Noe. Mga kapatid. Basahin nga po natin yun, sa mga kaarawan ni Noe, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Tingnan natin, Yan. Basahin natin ang Mateo 24, talatang 36. Kasi ito dito nagsimula sa tanong ng mga alagad. Sa 3, ang sabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ang mga tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa talatang 4, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagat maraming magsisiparito sa aking pangalan na magsasabing, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. So maraming lilitaw. Kaya yung mga nagsasabing, nalilito ako Brad, ayoko nang maniwala. Kasi nalilito ako, napakaraming reliyon. Tama po. Marami po talaga. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Jesucristo, mag-ingat kayo. So anong gagawin mo? Para malaman mo ang katotohanan. Magtutunga nga ka lang? Hahayaan mo na lang hanggang sa mamatay ka? Hindi po. Dapat tayo magsiyasat. Saan ba naroroon ang katotohanan? Paano natin ito masusumpungan? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi rito, sa 24 talatang 36, ngunit tungkol sa mga araw at oras na yaon ay walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ngayon sinasabi ninyo na mayroong left behind. Sinungaling kayo. Opo, sinungaling kayong mga pastor kayo. Kasama na yung dating daan na may rapture na sinasabi. Sinungaling kayo. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ang kanyang pagparito ay katulad ng mga araw ni Noe. Ito ang tanong. Kung ang pagparito ni Kristo ay katulad ng mga araw ni Noe, tanong nyo, o maging sa sarili nyo, kayo na naniniwala sa aral na yan, ng rapture. Ang araw ba ni Noe
May mga naiwang buhay sa lupa na pinahihirapan. Ha? Hindi ba yung mga naiwan na nandoon sa lupa ay patay? Walang nabuhay sa kanila kahit isa. Ang mga nabuhay lang ay yung nandoon sa daong. Ngayon, sino ang paniniwalaan ko? Kayo ba? Na mga nagtuturo ng aral na ganyan? Lumalabas mga sinungaling kayo. Bakit? Totoo yung sinabi ni Apostol Pedro na ang pagparito ng ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw. Na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapupugnaw, matutunaw sa matinding init, mapaparam. Kaya kung mangyayari ang mga bagay na ito ng ganito, anong buhay o anong anyo ng pagkatao ang ating pamumuhay sa sanlibutan ito? Bakit hihintayin mo pa ang rapture? Brad, saka na ako magbago pag ako na yung left behind. Kasi masarap pa ngayon magpakalayo Kasi may left behind pa naman, Brad Pag naiwan ako, pahihirapan ako ng 666, pwede ako magsisi. Wala na. Bakit? Kagaya ng araw ni Noe ang pagdating ni Kristo. Sa panahon ni Noe, nung sila Noe ay umakyat na sa daong, nung sila ay pumasok na sa daong, wala na yung naiwan sa lupa. Tigok na lahat. Opo, tigok. Kaya kung paano yung sa panahon ni Noe, gaya ng pagdating ng anak ng tao, ay gayon, kagaya ng araw ni Noe. Kaya lang ang pagdating ng anak ng tao ay hindi po tubig, kundi apoy. Apoy po. Ngayon ang tanong ko sa inyo, kapag dumating ang Panginoon na may apoy at mapupugnaw ang lahat ng mga bagay na gawa sa lupa, at ang mga langit na nakikita natin ay mapupugnaw, saan ka titira? Ano ang sinasabi mong left behind? Lumalabas mga sinungaling kayo talaga. Kasi ang sabi ni Kristo, ang araw ng kanyang pagparito ay gaya ng mga araw ni Noe. Tuloy natin. At kung paano ang mga araw ni Noe ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Linaw, di ba? Malinaw. Ang wakas ng sanlibutan, ang pagparito ni Kristo ay gaya rin ng panahon ni Noe. Walang left behind. Anong hihintayin yung left behind? Wala na. Kasi nga, mapupugnaw ang sangkalangitan, ang lupa at ang gawang nasa lupa. Kawawa kayo na naniniwala sa kasinungalingan ng aral ng rapture na ito. Magsisi po kayo. Walang kaligtasan sa mga ganyang klaseng aral. Kaya ang sampalatayan na natin kung ano yung nasusulat. Ang pagdating ng araw ng Panginoon Kristo ay katulad ng magnanakaw. Walang nakakaalam, katulad din ng panahon ni Noe. Na ang mga tao ay nagsasaya, ang mga tao ay nag-aasawa, ang mga tao ay nagpipiesta, nagiinuman, nagkakainan. Dumating na bigla ang pagkawasak. At sila'y tinangay na lahat. Gayon din ang wika, ang pagparito ng anak ng tao. Yan ang totoo. Kaya mga kababayan ko, mga minamahal, ito po ang tunay na aral. Ang amin pong pinanindiganan dito kung anong nasusulat. Mayroon man silang pinanindigan, mayroon silang hinahawakan sa Revelation daw. Tandaan natin na ang Revelation
ay kadalasan makikita natin na symbolic ang karamihang nakasulat dito. At ito'y nagaganap at magaganap. At ito'y mga simboliko at wala dapat idadagdag sa aral na ito. Kung ano man ang ibig sabihin nito, tanggapin mo ang wika, mapalad ang bumabasa, ang mga nangakikinig at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat. At tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon malapit na. Huwag na ninyong dagdagan yan. Huwag ninyong dadagdagan ang nakasulat sa Apokalipsis. Kung ano yung nakasulat, sampalatayanan nyo. Kung sinasabing dumating ang 100,000 taon na maghahari, tanongin nyo, pagdating ba ni Kristo yan? At may maiiwan left behind na sinasabi nyo? Huwag na kayong magdagdag. Ang sampalatayanan natin, ang pagdating ng araw ng Panginoong Kristo ay katulad ng panahon ni Noe. Ang panahon ni Noe ay baha. Ang panahon ni Kristo ay apoy na namumugnaw. Kaya mga kababayan, ito po ang patuloy kong paanyaya sa lahat na sumubaybay po kayo sa aming patuloy na pamamahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Sumuli, patuloy kaming nag-aanyaya sa lahat na sama-sama po tayo magbulay-bulay palagi ng salita ng Diyos. So pagpalain po kayo ng Panginoon at naway patuloy na sumainyo ang kapayapaan. God bless po sa inyo lahat.